My stories in my notebook must be published now. Marami-rami na din akong mga completed stories na naisulat sa aking mga kwaderno noong ako'y nasa kapanahunan pa ng gigil sa pagsulat. Mga kwentong halos taon na ang tanda sa nakalapat na tinta sa mga lumang kwadernong aking ipinunla. Napapanahon pa ba ang kanilang mga katas o nabulok na sa katagalang nakasiksik sa bag na gasgas? Ang gusto ko sanang mangyari ay maging hard copy sila at mai-publish traditionally, because that is my dream, to read and hold my own story in the form of a hardbound book, nahahawakan at nararamdaman. Ngunit hindi naman dapat pang maging sila yun, di ba? Because I can always make another story anytime and anywhere. Because I'm a writer. Because those stories will be outdated if not published to the time they've been made. Reading hard copy books nowadays is just not as famous as before because of all the media available in nowadays mobile phones. And ang meta na ngayon ay mga online social media like TikTok and Facebook. I know that kasi kahit ako, hindi na din ako masyado nagbabasa ng libro. Kahit sa online, gaya ng Wattpad, kung magbabasa man ako, mas pina-priority ko ang pagbabasa ng mga libro, makabuluhan at tutulong sa akin sa pang-araw-araw na buhay. This is my choice to read. Dala na din na kailangan din natin maging successful sa buhay, pangarap na gustong makamtan, at pamilyang gustong matulungan. Basically, ang mga librong binabasa ko na ngayon ay mga gaya ng managing habits, financial advice, psychology, education, learning new skills, learning new language, and the likes of those. So, how about yung mga stories na ginawa ko? Ipapabulok ko na lang ba yun dun? Kung maghihintay pa akong mai-publish ang mga story ko traditionally at maging hard copy ito, mawawala na yung freshness ng kwento. Yung ideya na baka hindi na ito kasing kaaya-aya gaya ng kagandahang nakita mo rito nang ito ay isinasa teksto mo sa iyong kwaderno ilang taon na ang nakalipas. Idagdag mo pa na hindi ko din alam kung paano mag-publish ng libro traditionally. Di ko alam kung papaano ang proseso at hindi din ganun kadali magtanong dahil sa distansya ng mga publishing companies sa probinsya namin. Idagdag mo pa din ang mga what ifs. What if na baka kailangan magpalabas ng malaking pera? Wala din naman ako nun because I'm just an average working person. And the other competency sa fields. Dahil hindi lang naman ikaw ang nangangarap makapag-publish ng libro. Di mo sure kung magugustuhan ba ng mga publishers ang works mo. Sa hirap ng buhay ngayon, yung perang ilalaan mo sa pag-publish ng libro, syempre, gagamitin mo na lang yun sa mga basic needs mo, kailangan sa bahay, o kaya transportasyon, papuntang trabaho, pangpamotor, pampahulog ng motor, mga ganun. It's just, maghihintay ka ng right time to publish all of those writing na ginawa mo noon. Teenage ka pa, college days. Tingin ko, matatagal lang. Parang pinapabulok mo ngayong story dun sa kwaderno mo. Others will say na, uy, di ka naman makapaghintay. Uy, may right time naman para dyan. Just like other authors. But this is my result. This is what I will do right now.
So, given all that reasons, and the reasons of freshness na kaninang sinabi ko nga, also the fact that you can always write new ones. You can always write new ones. And the fact that you have a lot of things to do in life. There's nothing to worry about publishing your works now. Sa dami ng mga gawain mo sa buhay, from working, learning, studying, financing, achieving your dreams, experiencing abroad, and many more. Removing this story publishing off your to-do list makes the load a little less heavier, and you can start off immediately on your next move. Decluttering your thoughts about this will make your sight a little more clearer on your next focus. If being plagiarized your work is still bothering you, remember that it is not on you, it's on them. You cannot control others' action. Kung gagayahin nila ang gawa mo, sila din ang babagabagi ng sarili nilang multo, for they know their works are not theirs. It is also a testament that you have done a great job with your work, because someone read it at ang angking nagandahan nito ang nagbudyok sa kanila para gayahin ito. You will never steal something that's not beautiful, isn't it? What others will steal is something as valuable as gold and as sparkling as a diamond. Always remember that if ever someone commit that, they've done the work of reading your story. They've received the message sent by your work and completed the objective of your piece. Your mission as a writer was completed. For that person is your very first fan. So, plagiarism, no problem. For you, as the original author, can always make new ones for you are the original. So the work to do is to be your writer and also the publisher of your own story. Stories are made to be delivered to the audience. Mapa-reading, listening, or watching to it, ang storya ay dapat maiparating sa mga mambabasa. The question is saan? Saan ka makakahakot ng maraming audience para maiparating ang istoryang ginawa mo? Isipin ngayon kung ano ang trend. Ano ba ang meta ngayon? Ano ang mas ginagamit ng karamihan ng mga tao? That is social media. And other video-to-video platform na halos karamihan ng mga tao ngayon ay ginagamit. How do I know this? Dahil kahit ako gumagamit ng ganitong mga platforms at halos ma-stuck ako oras sa oras kung mag-scroll ng mag-scroll. So kung iisiping mabuti, ang napapanahong pinakamainam na paraan para maiparating ang kwento mo sa maraming tao is to bring the storytelling into another medium na naaayon sa ngayong trend na kung saan madaming audience ang iyong nakahakot. I guess you're getting now what the bottom line is. The bottom line is to make a video containing your story, not to be read by the audience, because they are too lazy for that, but to be heard in a form of a video. Make your story a narration video of your story with text as the content to be seen in your video and some pictures of the story details as your video background. Be the narrator of your story. With different variants of voice filters available online, just be creative enough to try and use these filters when narrating gender speeches, monster speeches, and thought speech. The important thing is you've made your story be heard by the audience, and that is a mission complete for you as the author and for your story
as your piece. Now, let's do this thing.